objection po. Ha? Sagot. Okay, objection. Moderator's time. Huwag ka lang mag-explain kasi sagot mo lang. Bakit ka sandali lang, Ang nagsagot yan eh. Sagot ko yan eh. Sige po, counter bago ako magbigay hatol, please. Counter. Ganito. Ang aming pinagdidibitihan ay John chapter 1 verse 1. Tinanong niya ako bakit dalawa. I explained her. Siya ay nag-try siya ng rebut using another verse at dito sinabi niya, don't explain. Nagsagot niya eh. Pag nagsagot ka, you have to explain. Dahil nag-explain na daw ako, hindi raw ako sumagot. Aywan ko kung nakaintindi ang katunggali ko, sagot and explanation. It will go together. Okay. Ustad, okay na yan, Ustad. Hatol natin. Kuya Kuding at saka Ustad, wala akong pinapanigan hindi dahil Muslim kami dalawa. Pero ang dahil siya ay nagsasagot ng tanong, kabilang po yun sa sagot niya, hindi po side comments yun, brother. Okay, patuloy po tayo. Third question, Kuya Kuding. Yan na po yung ano ko. Yun nga, yung tanong niya sa akin. Sabi niya, dalawa daw yung Diyos ko. Yung tanong, dito nga sa sa John 1:1, balik ko lang po gusto ko lang klaruhin. Bakit dito naging dalawa yung Diyos ko? Na yung dito, yung binasa ko, the Word was with God and the Word was God. John 1:1 yan, hindi po ibang yan. Hindi po iba yun, hindi po ibang yan. Verse. Yung tanong ko sa iyo, gusto ko masagot mo, bakit mo sinabi na dalawa yung Diyos ko base sa John 1:1? Kasi doon ka nakuha. Sasagutin ko uli. Okay. Go ahead. Sagot po. Okay. Sagutin ko uli. Ang aming pinagdidibatihan ay John chapter 1 verse 1. Babasahin ko. In the beginning was the Word. Sa simula ang Logos, salita, Word. And the Word was with God. Sino ang kasama ng Word? God. And the Word was God. Very clear. Nga dalawa ang Diyos mo. Hindi mo man aminin, but kung hindi mo ito bitawan mo ito. Hindi na kita pipilitin ito. Pero base dito, dalawa talaga ang Diyos mo. 1 + 1 = 2. Bakit? Ang Word, naging God. Sino ang kasama ng Word? Diyos. Sino ang kasama ng Diyos? Ang Word. Ang Word naging Diyos. Di dalawa ang Diyos mo. Kahit ano pang tanggi mo, very clear, even elementary can understand, you have two gods. Sige po. Kasi namula na si Ustad. Next question, please. Okay po. Pero di ko walang comment. Mr. Objection. Walang comment. Wala nga comment eh. Hindi nga ako. Okay. Moderator's time. Parang nasa palengke tayo. Hindi naman ako makapagsalita kahit konti lang naman ako. Kung dito ka na mag-debate, mamaya. Kaya Kuding, ang point natin dito, magdiretso ka lang sa Q&A kasi very, si Ustad ay talagang... ako dito, wala akong tubig dito. Sige, uminom ka muna, Kuya Kuding, ng tubig. Sige, okay. Bago ka magtanong. Sige lang, mamaya na. Sige po. Okay, next question, please. Fourth question. Sabi niya kasi kanina na yung word, si Jesus. Sabi niya, yun ang sinabi niya. Now, tanungin kita, totoo ba na si Jesus ang word? Tanungin kita, si Jesus ba ang word sa John 1:1? Sagutin ko na. Ustad, sagot, please. Okay. Lahat po ng nag-aaral, even myself, as a Seventh-day Adventist dati, Trinitarian dati, ito po aming basihan na si Kristo ay Diyos. Base itong John 1:1. Sigurado ito nga si Jesus. Bakit? Dati akong Kristiyano. Itong ginagamit ko rin nagtuturo. At kahit sinong Trinitarian dyan, tanungin mo, maliban lang dito, hindi niya tatanggapin. Kung hindi niya tatanggapin si Jesus ito lang Trinitarian nagsisinungaling. Dahil kung hindi siya nagsisinungaling, tanggapin niya ito, ang word is referring to Jesus. Kung hindi ito si Jesus, capital letter, sino ito? Kung hindi man si Jesus. So ang sabi ko, si Jesus, ang sagot ko, si Jesus ito, basing upon the Christian theology. So naniwala ka po na si Jesus ay Diyos?
Kasi pinagpilit mo. O, sige, naniwala ka ba na si Jesus sa sinabi mo? Kasi sinabi mo, si Jesus, yung word, so naging Diyos. Naniniwala ka ba na si Jesus ay Diyos? Sagutin ko. Pang ilan na yan, moderator, na tanong? Apat pa. Pang-apat pa. Pang-apat na, Ustad. Tatlo pa. Sige. Hindi, pang-apat na. Pang-apat na po. Mas gusto ko maraming tanong. Okay. Naniwala ka ba? Pang-apat na po yun. Pang-apat na. That's why nga, pinagdidebatihan namin ito. Kasi ito ang talagang pinagtitibay nila nga si Jesucristo ito nga Diyos. Dito word, according to the Trinitarian, naniwala ka ba? Ako hindi naniwala. Pero the Trinitarian, ito ang paniniwala ng Trinitarian na ito word ay si Jesus Christ. Nga God. Hindi ako naniwala nga si Jesucristo God. Kailanman, walang alam si Jesucristo sa nasulat dito dahil itong John 1:1, hindi ito nakita at hindi ito naririnig ni Jesus Christ. Dahil sinulat ito, wala na si Jesucristo. At kailanman si Jesucristo, hindi siya nagtuturo nga ako ang Diyos, sambahin ninyo ako. Kailanman, wala. Ang mga tao, mga Trinitarian, mga idolaters, gaya ng mga Christian, nagsamba ng Trinity, sila ang nagsasabi nito na ito ay God. Ito ay God, si Jesus Christ. Ikaw naman talaga, Ustad, mag-ano ka ng oras? Ustad, last question. Last question, okay. Please. Kuya Godeng, last question na yan. Sige. Okay. Pang-apat pa. Sabi nga niya, gusto niya maraming sagot. Tanong. Pagustuhan mo siya. Kahit 10. Sige, pang-apat. Go ahead. Tanong. Apat. Okay, pang-apat. So yung tanong ko sa iyo, Ustad Romas, sabi mo na si Jesus, yung John 1:1, yung word, ano po. Yung tanong ko, bakit mo pinagpilit na si Jesus yon? So ibig ba sabihin, alam mo na yung word na yan ay si Jesus? Oo, hindi. Sagot, please. Oo. Okay. Alam ko nga si Jesus itong wala na. Yun ang turo. O mayroong explanation. Sandali lang. Meron pa. Ang oo, hindi. May explanation yan. Sige, alam ko ang debate. Pag sinasabing close question, close answer, close question, mayroon niyang explanation. Okay. Sagot, Ustad. Ang isasagot ko ganito. Oo, alam ko. Ngayang word na yan ay si Jesus Christ, pero hindi turo ni Jesus Christ yan. Hindi turo ng mga disipulo dahil otherwise sumasamba na sila. Ito si Jesus Christ ay hindi kailanman, hindi siya nagtuturo nga siya ang Diyos. Ang mga Trinitarian, mga idolaters, sila ay mga polytheists, sila ang nagtuturo nga si Kristo ay Diyos. Pero si Kristo, categorically, hindi siya nagsasabi na Diyos. Instead, sabi niya, ako'y tao, wala akong magagawa. Ang Ama ay mas malaki, makapangyarihan sa akin. Okay. Okay. Maganda yan, guys. So, fight lang po tayo. Bilib ako kayo sa Romas, Kaya ko din. Last na yung tanong ko. Last na lang. Gawin mo 10. Tanungin natin kung gusto niya tanggapin. Last question. Last question na, sa Romas kasi maano na yung oras malayo na. So yung sinabi mo na kanina, yung scholar na kanina, ano yung ano siya, Seventh-day Adventist, yung, di ba? O ano ba yon na religion niya? So yung katanungan ko, yun na ba na tao po ay naniwala ba siya na si Jesus po ay Diyos? Si Bart Ehrman ay dati siyang, if I'm mistaken, Baptist siya, if I'm mistaken, at isa siyang instructor, expert of the New Testament. Sa matagal niyang study sa New Testament, siya po ay naging agnostic. Iniwanan niya ang Christianity at naging agnostic. Pero dati siyang scholar, expert of the New Testament. Sa diyang pag-aralan niya, buo alam niya ang Hebrew, alam niya ang Greek, iniwanan na niya ang pagka-Kristiyano at naging agnostic na siya ngayon. Pero kinukuha siya ng mga debater, kinukuha siya ng lecturer to different institution in the United States of America. Okay, sige po. Ganun pala. Masyaallah, okay. Okay. Sapat na ba? Mga kasapat na ba, Kuya Godeng? Hirit pa bang tanong o patuloy na tayo?
Okay na yan. Okay na, okay. Okay na. Kasi doon sa aming sa DivCon, damor na magtatanong, damor na matataob eh. Ay, okay. Tuloy tayo. Punta tayo ngayon sa 15 minutes na